Kabanata 1621. Si Thomas ay nakaupo sa opisina ng chairman sa Sterling Technology. Nakaupo sa kani-kanilang upuan sina Aris, Aquarius, at Diana, at lahat sila ay may malalalim na Simon Gott sa kanilang mga mukha. Naipaalam na sa kanila na nakakuha si Nicholas ng ebidensya at kinasuhan si Thomas. Sa kabutihang palad, hindi sila nagmamadaling ibigay ang kanilang offensive dahil kung hindi, sila ay direktang madadawit. Sa oras na iyon, hindi kakasuhan si Thomas, sa halip ay darating ang mga pulis at huhulihin siya. Nagsimulang magsalita si Aris, inisip namin ang lahat pero hindi namin inakala na magkakampi si Nicholas at Dominic. Gusto pa ni Nicholas na paalisan ang kanyang apo. Hindi lang yun, siya pa mismo ang nagutos kay Dominic na makipagtulungan sa atin. Ito ay tulad ng isang lalaki na pinapatulog ang kanyang asawa sa ibang lalaki, at kapag siya ay nakikipagtalik sa ibang lalaki, ang asawa ay tatawag sa pulis at sasampahan siya ng kasong adultery. Pagkatapos nito ay sabay silang arestuhin. Nakakasuklam ang halimbawang ito, pero ito ay isang magandang halimbawa ng kung ano ang nangyayari ngayon. Talagang naiinis sila sa ginawa ni Nicholas. Marami ng kalaban si Thomas, pero ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng isang kalaban na pinagbibintangan at sinisiraan ang sarili niyang mga tao. Ito ang ibig sabihin ng mga tao sa pinakamalaking kasinungalingan ay ang kasinungalingan na maaaring linlanggan ng iyong sariling mga tao. Inangaan ni Thomas si Nicholas pagdating dito. Pinulat ni Nicholas ang aking mga mata. Isa siyang nakakamangha na nilalang. Napabuntong hininga si Aquarius at sinabing, huwag mong purihin ang matanda ngayon. Please, mag-isip ka ng solusyon para malutas ang problema. Kung pipilitin ni Dominic na makipagtulungan sa atin para maalis ang pamilyang Gomez, makukumpirma ang commercial crime at arestuhin ka. Ang sikat na God of War ay ikukulong. Kung narinig ng mga tao ang tungkol dito, matatawa talaga sila. Habang iniisip nila ang solusyon, lumapit ang receptionist at sinabing, Mr. Mayo, gusto kong makita ng young master ng pamilyang Gomez, si Mr. Dominic Gomez. Nasa reception room siya ngayon. Tumayo sina Aris at Aquarius. Sa ganitong sensitive na oras, bakit pumunta dito si Dominic? Nababaliw na ba siya? Ilang sandali pa ay sinabi ni Aris, hindi ka dapat pumunta dito at makipagkita sa kanya. Nandito siya para kaladkarin ka. Kapag nagkita na kayong dalawa, magiging mahirap para sa atin ipaliwanag ito. Pareho rin ang iniisip ni Aquarius. Pero, inawi ni Thomas ang kanyang shirt, binigyan sila ng isang mahinang ngiti, at sinabing, kung delikado ito, hindi ko ito maiiwasan. Kung ang pakikipagkita sa kanya ay magiging isang nakamamatay na choice, ang ibig sabihin lamang nito ay trap na ako. Dahil dumating si Dominic ngayon, dapat may sasabihin siya sa akin. Gusto kong marinig kung ano ang sasabihin niya. Agad siyang tumayo at lumabas ng opisina. Wala siyang pakialam kahit na sinusubukan siyang pigilan ng iba. Sa pangalawang pagkakataon nagkita sina Thomas at Dominic sa opisina. Nagkaharap sila. Matagal na nanahimik si Dominic bago siya tuluyang nagtanong, bakit hindi mo ako pinapagalitan? Umiling si Thomas. Bakit naman kita papagalitin? Pareho tayong dalawa. Niloko ka rin ni Nicholas. Speaking of which, kahit na hindi tayo opisyal na magkatrabaho, tied tayo sa bawat isa pagdating kay Nicholas. Kung gusto kong kamuhian ng isang tao, kamumnahiyan ko si Nicholas at hindi ikaw. Umalaklak si Dominic. Thomas, Thomas, ikaw ang pinakamatalino at pinakamatapang na taong nakilala ko. Natigilan siya ng saglit bago nagpatuloy. Gaya nga ng sinabi mo, Nicholas, pinagtagpo tayo ng matanda at sabay tayong pinabagsak. Kung hindi tayo lalaban, pareho tayong mamamatay. Hindi tayo pwedeng maghintay hanggang sa arestuhin na lang tayo. Nagkunwari tayong nagtutulungan noon pero kailangan talaga nating magtulungan ngayon para tuluyang mapabagsak si Nicholas. Sa pagkakataong ito, matalim na ang tingin ni Dominic sa kanyang mga mata. Tinadya niya ang kanyang sinabi. Napabuntong hininga si Thomas at sinabing, gusto mo pa rin tayong magtrabaho ng magkasama. Pareho tayong Idine Mande ngayon. Problema para sa amin na magkita sa sandaling ito. Paano pa tayo magkakatrabaho ng magkasama? Kabanata 1622. Ilang sandali pa ay sinabi ni Dominic, isang simpleng form ng cooperation ang gagawin natin. Dahil tayong dalawa ang magkasama dito, isa sa atin ang kailangan lang bumitaw at pareho tayong mahuhulog, di ba? Bahagyang ipinikit ni Thomas ang kanyang mga mata.
Naintindihan niya ang ibig sabihin ni Dominic. Hanggat ang isa sa kanilang dalawa ay namatay, ang lahat ng pagtutulungan ay titigil, at ang umiiral na katibayan ay magiging walang kabuluhan dahil ang mga patay ay hindi makakapagpatoto. Hanggat namatay ang isa, mabubuhay ang isa. Ang tanong ay, sino ang mamamatay? Seryosong tumingin si Thomas kay Dominic at hindi umimik dahil kahit papaano ay nahulaan niya ang magiging ending. Gaya ito ng inaasahan niya, kaya sinabi ni Dominic, huwag kang mag-alala, hindi ko hihilingin sa'yo na gawin ito. Kahit hayaan mo akong lumangoy sa pampang, hindi ako magiging match kay Nicholas. Kung swertehin at mabuhay ako sa pagkakataong ito, paniguradong lulunurin niya ako. Sinabi niya kay Thomas ng buong time, mayroong isang tao lamang ang maaaring magpabagsak kay Nicholas at pumatay sa kanya sa mundong ito. Ang taong iyon ay ikaw, Thomas. Ito ang high evaluation ni Dominic kay Thomas. Ang taong mas nakakaalam ng isa ay madalas nakaaway ng isa. Napakaraming beses nang lumaban si Dominic kay Thomas at matagal na niyang naiintindihan ang lakas ni Thomas. Alam niyang malinaw na kapag inihambing niya ang kanyang sarili kay Thomas, ang pagkakaiba nila ay parang isang bata at isang matanda. Kaya naman, pinili niyang bumitaw at lumubog sa tubig para makalangoy si Thomas sa pampang. Nagpatuloy si Dominic, hanggat aalis ako sa mundong ito, Thomas, ligtas ka. Naniniwala ako sa iyong kakayahan at sa iyong determinasyon na pabagsakin si Nicholas. Mayroon lang akong personal na kahilingan at gusto kong tulungan mo akong tapusin ito. Tinanong siya ni Thomas, ano ito? Inubad ni Dominic ang pendant na hugis crescent sa kanyang leeg. Inilagay niya ito sa kanyang palad at sinabing, ang pendant na ito ay bigay sa akin ng aking ama at sobra kong iginagalang ang aking ama. Alam kong ikinulong siya ni Nicholas. Thomas, kung okay lang sa'yo, sana ay mailigtas mo ang aking ama at palayasin si Nicholas para muling magkaisa ang aking mga magulang. Kahit mamatay ako, magiging payapa ako kung magagawa mo ito. Ito ay isang napakahirap na bagay na dapat niyang gawin. Si Dominic ay nakatago sa tabi ni Nicholas sa loob ng maraming taon ngunit hindi na niya ito kayang gawin. At sa sandaling iyon, sumuko na siya. Kung hindi niya ito magagawa, hihilingin niya lamang sa iba na gawin ito. Si Thomas ang pinakamahusay na kandidato. Sabik at taos-pusong tumingin si Dominic kay Thomas. Sa wakas, natanggap niya ang approval mula kay Thomas. Tutulungan kita at hahayaan na magsama muli ang mga magulang mo. Tapat na sa akin iyan. Nakahinga ng maluwag si Dominic at inilagay ang crescent moon pendant sa mesa. Sa sandaling iligtas mo ang aking ama, please, ibigay sa kanya ang crescent moon pendant at hilingin sa kanya na patawarin ang kanyang suwail na anak. Hindi ko na siya nakita. Pagkatapos magsalita, tumayo si Dominic at lumabas ng reception room. Maliwanag ang sikat ng araw nang umalis siya. Ngunit walang araw ang maaaring sumikat sa puso ni Dominic at ito ay isang trahedya, ang pinto sa kanyang puso ay sarado at nakakandado. Kinuha ni Thomas ang crescent moon pendant at tumingin sa likod ni Dominic. Medyo nalungkot siya. Ang kaaway na ito na ilang buwan nang lumalaban sa kanya ay talagang piniling mamatay para sa kanya. Unpredictable talaga ang mundo. Dominic, tutuperin ko ang pangako ko kahit kailangan kong ipagsapalaran ang buhay ko. Kabanata 1623. Sa Central City, ang gusali ng opisina ng sangay ng pamilya Gomez. Ito ang teritoryo ni Dominic. Tinatay niya ang kanyang cellphone, itinapon ang kanyang computer sa trash bin, nilock ang pinto ng opisina, at tumangging makipagkita sa sinuman. Walang makakita sa kanya. Tahimik na nakatayo si Dominic sa harap ng malaking bintana. Nagsindi siya ng sigarilyo at tumingin sa night view sa labas ng bintana habang naninigarilyo. Ang mataong metropolis, isang marangyang buhay. Ilang tao ang nagsumikap hanggang kamatayan sa malaking lungsod na ito para sa pera, katayuan, at reputasyon. Si Dominic ay ipinanganak na may gintong kutsara sa kanyang bibig mula pa noong siya ay bata. Sa nakaraan, hindi niya maintindihan ang sakit at kawalan ng pag-asa ng mga mas mababang uri ng mga tao. Ito ay dahil sa sobrang yaman niya na hindi niya kayang gastusin ang lahat ng kanyang pera kahit na hindi siya magtrabaho sa buong buhay niya. Pero ngayon, pinaglalaruan siya ng sarili niyang lolo. Para akong nagising sa panaginip. Panaginip lang pala ang sinasabing pera at katayuan. Nawala ito ng madali. Tapos na siyang humitit ng sigarilyo. Itinapon niya ang upos ng sigarilyo at inilagay ang lahat ng materyales sa gitna ng silid. Pagkatapos, ibinuhos niya rito ang inihanda niyang gasolina. Hindi lang iyon, binuhusan pa niya ng gasolina ang buong silid.
Naglagay din siya ng mga tangke ng gas sa lahat ng iba pang silid sa parehong palapag. Pinuksan niya ang mga ito at nilock ang lahat ng pinto at bintana. Ting-sing! 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 Tumunog ang alarm clock sa mesa. Alam ni Dominic na malapit na ang oras. Ngayong gabi, gusto niyang magpaalam sa kadilimang sumunod sa kanya sa buong buhay niya. Gagamitin niya ang sarili niyang kamatayan para protektahan si Thomas. Ito ay dahil ang tanging makakatalo kay Nicholas ay si Thomas. Thomas, siguro dapat kuya, ang tawag ko sa'yo ngayon. Hindi mo dapat ako binaygo. Tinasabi na pagkatapos ng kamatayan, ang mga tao ay pumunta sa underworld para mamasyal. Iniisip ko kung ano ito sa underworld. Buntong hininga. Pagkatapos niyang magsalita, tiningnan niya ang mga litrato sa mesa. Ito ay isang larawan ng grupo ng isang pamilya na may tatlo, isang larawan ng grupo niya at ng kanyang mga magulang. Tay, nanay, patawarin mo ako sa pagiging hindi ko matapat. Aalis muna ako sa mundong ito. Baliktad ni Dominic ang litrato sa mesa. Pagkatapos, nagsindi siya ng isa pang sigarilyo, huminga, itinapon ang upos ng sigarilyo sa gasolina. Sa isang iglap, nasusunog ang buong bahay. Lumingon si Dominic at tumingin sa night view sa labas ng bintana. Tinabi niya ang huling pangungusap ng kanyang buhay, naway sa susunod na buhay ay ipanganak ako sa isang ordinaryong pamilya. Bomba! Tumabog ang gusali. Nagninangas ang apoy, at may mga tangke ng gas na tumutulo sa ibang mga silid. Sa pag-aapoy nitong sunog sa gasolina, sunod-sunod ang pagsabog. Ang buong gusali ay nilamon ng apoy sa isang iglap. Mula sa isang palapag hanggang 3 palapag, 5 palapag, at 10 palapag. Kawakas, ang buong gusali ay nilamon ng apoy na naglalagablab. Dahil inutusan ni Dominic ang lahat ng empleyado na umalis ng maaga at walang pinapayagang mag-overtime, siya lang ang tao sa gusali sa ngayon. Kahuling sandali ng buhay ni Dominic, tila nakita niya ang kanyang ama at ina. Nakita niya ang kanyang kabataang nakaupo sa gitna nila. Ito ay masaya at mainit-init. Napakaganda kung ang buhay ay maaaring manatili sandaling iyon magpakailanman. Kabanata 1624. Ang nagngangalit na apoy, kasabay ng sunod-sunod na malakas na pagsabog, ay nagpasindik sa mga nakapaligid na residente, manggagawa, at white-collar worker. Tumakbo sila sa kalye para tingnan kung ano ang nangyayari. Nang makita nilang natupok ng apoy ang branch building ng pamilya Gomez, nagulat silang lahat. Napakalaking apoy noon. Gaano karaming kapabayaan ang kinailangan upang ito ay malikha. Maya-maya, may tumawag ng pulis. Siyempre, mapapansin agad ito ng mga pulis kahit walang mag-uulat dahil napakalaking sunog. Bagamat ang gusali ng kumpanya ay wala sa gitna ng Central City, ito ay matatagpuan din sa isang lugar na makapal ang populasyon. Kung wala silang gagawin, hindi nila alam kung ilang tao pa ang mahuhuli sa kalamidad na ito. Agad na ipinadala ang mga bumbero. Pagkatapos ng isang buong gabi ng pagsadyep, sa wakas ay naapula ang apoy sa alas 7 kinaumagahan. Sa kabutihang palad, hindi kumalat ang apoy sa gusali at walang ibang nasaktan. Matapos ang mga kaugnay na headcount at investigasyon ay natapos, si Dominic lang ang nasa gusali, kaya si Dominic lang ang namatay. Walang ibang namatay. Sa ganoong kalaking sunog, isang tao lamang ang namatay na masasabing isang silver lining sa mga napatay na kasawian. Siyempre, ang higit na nagdusa ay ang pamilya Gomez. Bukod sa pagkawala ng isang kinatawang direktor, isang buong gusali ng sangay ang nawala rin. Ang lahat ng mahahalagang data sa loob nito ay sinunog din hanggang sabon na kumalat sa manipis na hangin. Kailangang malaman ng isa na ang sangay na ito ay namamahala sa maraming mahahalagang teknolohiya ng pamilya Gomez. Tinunog ng apoy na ito ang lahat na katumbas ng pagsunog sa mga dekada ng pagsusumikap ng pamilya Gomez. Ibabalik nito ang pamilya Gomez sa loob ng 10 taon. Umagang-umaga, ang villa ng pamilya Gomez. Nakasuot ng makapal na coat si Nicholas. Umupo siya sa garden platform sa gate at humihit-hit ng sunod-sunod na sigarilyo. Nakita ng lahat na masama ang loob niya. Ang matandang mayordomo ay nanatili sa kanyang tabi nang hindi nagsasalita dahil ang anumang aliw sa oras na ito ay nawala sa background. Hindi maintindihan ni Nicholas kung bakit nagpakamatay si Dominic. Ito ay simpleng kalokohan. Maaaring sabihin ng isa na ang hakbang na ito ni Dominic ay ganap na nakagambala sa kanyang mga plano at ginulo ang kanyang pag-deploy sa lahat ng direksyon. Isa lang ang nakinabang sa kaguluhang ito, si Thomas. Pagkaraan ng mahabang panahon, dahan-dahang sinabi ni Nicholas, ang pagkamatay ni Dominic ay nangangahulugan ng pagpapalaya kay Thomas.
Lahat ng planong pinaghirapan kong isagawa ay nauwi sa wala. Pinili talaga ng bastos na ito na isakripisyo ang sarili para protektahan si Thomas. Kailan siya naging napakalakas? Bakit hindi ko pa nadiskubre na may ganoon pala siyang katangian? Ang mga tao ay talagang hindi kung ano ang hitsura nila. Sumunod ang matandang mayordomo at sinabing ang kasalukuyang sitwasyon ay bumalik sa estado ng paghila at pagtulak. Kami ni Thomas ay bumalik sa parehong panimulang linya muli. Kumunat ang noo ni Nicholas. Hindi ito ang parehong panimulang linya. Nawalan ako ng mahalagang sangla gaya ni Dominic at nawalan din ako ng sangay. Kasabay nito, napakaraming impormasyon at teknolohiya ang nawala sa akin. Ang pamilya Gomez ay bumagsak ng 10 taon. Ang pagpapakamatay ni Dominic ang naging sanhi ng lahat ng ito. Ginawa ni Nicholas ang lahat ng uri ng kalkulasyon, ngunit hindi niya akalain na magkakaroon ng lakas ng loob si Dominic na pumili ng pagpapakamatay. Ang isang matalinong tao ay magkakamali rin. Gaano man katuso ang isang sorrow, may mga pagkakataong umidlip ito. Si Nicholas ay nagtamo ng maraming pinsala sa oras na ito. Ang matandang mayordomo ay nagtanong, "Guro, ano ang dapat nating gawin ngayon?" Noong una ay binalak mong itali ang young master at si Thomas at paalisin silang magkasama. Pero ngayon, ang young master lang ang nawala, habang si Thomas ay nananatiling hindi nasaktan. Kung muling makikipagtulungan si Thomas sa pamilya Martin at sa pamilya Diaz, magkakaroon tayo ng malaking problema kapag pinalibutan at supilan tayo ng 3 partido. Sa katunayan, ang sitwasyon ay nangyari na. Nilagay ni Nicholas ang upos ng sigarilyo sa gilid ng mesa at pinitik iyon. Mahinahon niyang sinabi, magiging maayos din ang lahat sa huli. Hindi naman siguro masamang mawala si Dominic. Sa wakas ay makakagamit na ako ng isa pang sinangla. Ang sangla ng alas. Ang mata ng matandang mayordomo ay kumislap sa takot. Master, gusto mo bang gamitin siya? Kabanata 1625. Sa Sterling Technology, nakaupo si Thomas sa opisina. Tiningnan niya ang crescent moon pendant sa kanyang kamay na may malungkot na sandali sa kanyang sarili. Nalaman niya ang balita ng pagpapakamatay ni Dominic. Mahirap na hindi malaman. Pagkatapos ng lahat, malinaw na ipinahayag ni Dominic ang kaisipang ito nang umalis siya. Matapos ang mahabang paghihintay, sa wakas ay natanggap ni Thomas ang balita ng pagkamatay ni Dominic. Masasabing ang pagkamatay ni Dominic ay isang bagay na dapat masaya ni Thomas. Ito ay dahil umusok ang pagkana ni Nicholas. Bumalik sina Thomas at Nicholas sa parehong panimulang linya at nauna pa siya ng ilang hakbang sa kanila. Ang posibilidad na talunin ang pamilya Gomez ay naging mas at mas malamang. Gayunpaman, hindi masaya si Thomas. Kapag namatay ang isang tao para iligtas ka, hindi ka magiging masaya kahit gaano pa kalaki ang benepisyong nakuha mo, basta may konsensya ka pa rin. Kanina pa tinitingnan ni Thomas ang pendant na may halong damdamin sa kanyang puso. Sa sandaling iyon, pumasok si Diana at sinabing, "Mr. Mayo, nawala na ang mga kaso." Siyempre, mamamatay ito. Patay na si Dominic, kaya nahirapan itong hindi mamatay dahil hindi makapagpatoto ang mga patay. Iniligpit ni Thomas ang pendant at sinabing, "Ipaalam sa pamilya Martin at sa pamilya Diaz ngayong gusto kong magpulong." Opisyal na magsasama-sama ang 3 partido para harapin ang pamilya Gomez. Sa loob ng 1 buwan, aalisin ko na ang pamilya Gomez. Bihira lang makita si Thomas na sobrang balisa. Para sa kanya, hindi lang biktima si Dominic. To be precise, kapatid din niya si Dominic. Sa bagay, pareho silang may lolo. Ipaghihiganti ni Thomas si Dominic at papatayin ang lolo na ito. Tumanggo si Diana. Naiintindihan. Ipapaalam ko sa 2 pamilya ngayon. Tumalikod siya at umalis. Tahimik na nakasandal si Thomas sa upuan. Magsisimula na ang huling mapagpasyang labanan sa Central City. Sa ngayon, sa bahay ni Dominic. Ang ina ni Dominic, si Tina, ay nakaupong mag-isa sa sopa. Namamaga ang mata niya sa pag-iyak. Nawalan siya ng asawa ilang taon na ang nakalilipas. Ngayon, nawalan din siya ng anak. Ang nakakatakot ay ang kanyang asawa at anak na lalaki ay namatay sa parehong paraan. Pareho silang namatay sa sunog. Umiyak na naman si Tina. Kung patuloy siyang umiyak ng ganito, magiging bulag siya sa pag-iyak sa bandang huli. Isang alipin ang dumating upang aliwin siya, ngunit ito ay walang silbi kahit gaano pa niya ito aliwin. Ang sakit ng pagkawala ng kanyang anak ay hindi makalimutan sa pamamagitan lamang ng ilang mga salita ng aliw.
Tiningnan ni Tina ang litrato ng tatlong pamilya at bumulong sa sarili, Jeremy, kung buhay ka pa, bumalik ka kaagad. Hindi na talaga ako makatagal. Nasasaktan ako. Jeremy, nasaan ka? Mangyaring bumalik ka agad. Miss na kita. Sa sandaling iyon, labis na na-miss ng malungkot na babaeng ito ang kanyang asawa at talagang gusto niyang makahanap ng ligtas at maaasahang balikat na masasandalan. Ngunit nasaan ang balikat na iyon? Sa basement ng villa ng pamilya Gomez, muling pumunta rito si Nicolas at ang matandang mayordomo. Ngayon, mayroon silang isang napakahalagang layunin na palayain ang baliw si Jeremy Gomez. Nawala na sa kanila si Dominic pero hindi pa nila naaalis si Thomas. Ngayon, kailangan ni Nicolas ng bagong sangla para harapin si Thomas. Dapat malakas ang pawn na ito. Mas malakas siya kay Dominic. Iisa lang ang kandidato, ang ama ni Dominic na anak din ni Nicolas si Jeremy. Ito ay lamang na ang panganib ng paggawa nito ay medyo mataas pa rin. Nagkaroon lamang ng isang pinong linya sa pagitan ng tagumpay at kabiguan. Huminga ng malalim si Nicolas at dahan-dahang naglakad papunta kay Jeremy na may lungkot sa mukha. Parang tutulo na ang mga luha niya. Nang makita ni Jeremy ang kanyang hitsura, malamig na ngumuso si Jeremy at mapang-asar na sinabi, "Bakit parang malungkot ka? Nalaman mo ba na mayroon kang advanced na cancer sa atay at mamamatay ka sa loob ng 2 araw?" Galit na galit siya kay Nicolas. Nagpout si Nicolas at sinabing, "Anak, galit na galit ka ba sa iyong ama?" "Anak, ama." Biglang humagalpak sa tawa si Jeremy at sinabing, "Matanda, huwag mong subukang akitin ang aking damdamin. Hayaan mo akong sabihin sa iyo. Ito ay walang silbi. Sana mamatay ka na agad. Para sa akin, ang iyong kamatayan ay magiging isang bagay na magpapasaya sa akin sa mundong ito." Nang makita ang eksenang ito, umiling ang matandang mayordomo sa gilid. Paano nila siya pakakawalan? Hanggat pinakawalan nila siya, malamang na magsanib puwersa si Jeremy kay Thomas. Paano siya naging sangla ni Nicolas nang masunurin? Gayunpaman, hindi iyon naisip ni Nicolas. Siya ang ama ni Jeremy, kung tutuusin. Sino sa mundo ang mas nakakakilala kay Jeremy kaysa sa kanya? Kabanata 16:26. Umubo si Nicolas at sinabing, "Pagkalipas ng maraming taon, galit na galit ka pa rin sa akin." Well, kasalanan ko ba talaga ang nangyari noon? Sarili kong anak ka, pero nakipagsanib puwersa ka sa mga tagalabas para harapin ako. Maliban na lokohin kita at ikulong. Hanggat handa kang humingi ng tawad at itama ang iyong mga pagkakamali, papakawalan pa rin kita. Dumura si Jeremy. Kalokohan. Ang pera at katayuan mo lang ang iniintindi mo. Ikaw ay walang awa at malupit. Hinding-hindi ako yuyuko sa isang kontrabida na tulad mo. Napabuntong hininga si Nicolas. Pareho kaming namumuhay na parang magkaaway. Ang sama ko. Say, kalimutan mo na. Hindi ako naparito para alalahanin ang iyong mga nakaraang kaganapan ngayon. Dumating ako ngayon para palabasin ka. Ha? Parehong nagulat ang matandang mayordomo at si Jeremy. Napaisip ang matanda sa sarili. Di pa nila napag-usapan ang anumang kondisyon, pero diretso na siya. Ano ang dapat nilang gawin kung si Jeremy ay laban sa pamilya Gomez sa halip pagkatapos na palayain? Iniisip ni Jeremy kung anong mga pakulo ang binalak ni Nicolas. Sa madaling salita, walang naniniwala na papayag si Nicolas na lumabas si Jeremy. Diretsyong sinabi ni Jeremy, "Matanda, magiging maawin ka ba para palabasin ako? Sabihin mo lang, anong balak mo? Kung ang halaga na kailangan kong bayaran para sa pagpapalabas sa akin ay para sa akin na maging kaaway ng aking anak na tulad mo, pasensya na. Mas gugustuhin ko pang makulong dito magpakailanman at hindi na makalabas." Sa sandaling iyon, ipinakita ni Nicolas ang isang napaka hindi komportable na ekspresyon. Tinalo niya ang kanyang dibdib at sinabing, "Imposible kahit na gusto mong labanan si Dominic. Anong ibig mong sabihin? Maging malinaw tungkol dito. Jeremy, hindi mo ba naiintindihan? Ang dahilan kung bakit gusto kitang palabasin ngayon ay dahil ayaw kong mamatay na walang inapo. Dominic, patay na siya. Hindi kita kayang ikulong hanggang sa mamatay ka. Patay na si Dominic." Sa sandaling iyon, si Jeremy, na nagtataglay ng isang pag-iisip ng bakal, ay hindi na nakayanan. Nanlaki ang kanyang mga mata at nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Kinakabahang tanong niya, "Matanda, huwag ka nang magsalita ng kalokohan dito. Paano mamatay si Dominic?" "Totoo," sabi ng matandang mayordomo.
Kung hindi ka naniniwala, pwede kang magbasa ng balita pagkatapos mong lumabas. Nagpakamatay si Dominic kagabi sa pamamagitan ng pagpapasabog sa buong gusali ng sangay. Nasunog ang bangkay niya at naging abo kaya hindi namin mahanap. Hindi nila maaaring pekain ang ganitong uri ng bagay kahit na gusto nila itong pekain. Malalaman niya sa pagtatanong kahit kanino. Ngayon si Jeremy lang ang naniwala sa mga salita ni Nicholas. Sa isang iglap, ang makapangyarihang lalaking ito ay lumuha sa sakit at kawalan ng pag-asa. Dominic, anak ko. Sumigaw siya sa langit, ngunit nasaan ang Diyos? Nang makita ang kanyang sakit at kawalan ng pag-asa, tahimik na ngumiti si Nicholas sa kanyang sarili. Sa sandaling iyon, sinabi ni Jeremy kay Nicholas, matanda, pinatay mo si Dominic, hinding-hindi kita pababayaan. Agad na sinabi ni Nicholas, Jeremy, masyadong malalim ang pagtatangi mo sa akin. Pag-isipan mo, kung ako ang pumatay kay Dominic, paano ko magagawang palabasan ka? Hindi ba ito nagdaragdag ng isang kaaway sa aking sarili? At saka si Dominic lang ang apo ko. Kung siya ay namatay, halos wala akong anumang mga inapo. Sa tingin mo ba papatayin ko si Dominic? Kahit na isakripisyo ko ang sarili ko, imposibleng hayaan kong mamatay si Dominic. Siya ay nagkaroon ng isang malikot na dila. Parang iyon ang nangyari. Idinagdag din ng mayordomo sa tabi niya nang mamatay ang iyang master, umiyak ng matagal ang master, kaya huwag na kayong magreklamo tungkol sa master. Nagngangalit si Jeremy at nagtanong kung hindi mo pinatay si Dominic, sino ang pumatay sa kanya. Napabuntong hininga si Nicholas at sinabi ang pinakamahalagang salita na kanyang narating ngayon. Speaking of which, related sa akin ang pagkamatay ni Dominic. Hiniling ko sa kanya na harapin si Thomas, ngunit natuklasan ni Thomas ang kanyang kahinaan at inatake siya. Gusto pa niyang sirain ang buong pamilya Gomez sa pamamagitan ni Dominic. Si Dominic ay isang napakabait at mapagmahal na bata. Pinili niyang isakripisyo ang sarili para protektahan ang pamilya Gomez. Ang layunin ay upang maiwasan si Thomas na magtagumpay. Para siyang walang isip. Napakahusay niyang magsalita kaya binaluktot niya ang katotohanan. Namatay si Dominic para kay Thomas, ngunit sa paraang sinabi ni Nicholas ay parang namatay si Dominic para sa pamilya Gomez at sa kanya. Kapansin-pansin ang mahusay na pagsasalita na ito. Sa pagkakataong iyon, galit na galit si Jeremy kaya hindi siya makapag-isip ng maayos. Agad siyang nagalit nang sabihin iyon ni Nicholas. Napuno ng lungkot at galit ang kanyang puso ng sabay. Itinaas niya ang kanyang ulo at sumigaw, Thomas, ikaw ang aking mortal na kaaway. Kailangan kitang patayin para magbigay pugay sa namatay kong anak. Nagkatinginan si Nicholas at ang matandang butler at sabay na nagpalitan ng ngiti. Sulit ang paglalakbay na ito. Mabilis na sinabi ni Nicholas, bilis. Mabilis. I-unlock ang posas at leg cuffs para kay Jeremy at palabasan siya. Kailangan nating ibalik ang kanyang pagkakakilanlan. Sa hinaharap, sasabihin ko sa publiko na si Jeremy ay dumanas ng paso noon at nagpapagaling sa paglipas ng mga taon. Ngayon, kagagaling lang niya. Pagkatapos nito, ibigay mo kay Jeremy ang posisyong nabakant ni Dominic. From now on, si Jeremy ang deputy director ng Gomez family at pangalawa lang sa akin ang status niya. Ang iba ay kailangang makinig sa dispatch ni Jeremy. Sa hinaharap, pipiliin kong magretiro at hayaan si Jeremy na maging padre de pamilya kapag stable na ang sitwasyon. Ipininta niya ang malarosas na larawan. Tinagtagal, pinakawalan ng mayordoma ang lahat ng pagpigil kay Jeremy at sa wakas ay pinalaya ang baliw na nakakulong ng maraming taon. Matagal niyang tinitigan si Nicholas at sinabing, matanda, makinig kang mabuti. Hindi ko ito ginagawa para sa iyo. Tatanggalin ko si Thomas para lang makaganti si Dominic. Huwag mong purihin ang iyong sarili. Sinabi ni Nicholas, maaari mong gawin ang anumang gusto mo. Matanda na ako at walang silbi. Ikaw ang may huling say sa pamilya Gomez sa hinaharap. Tinawian ni Jeremy ang kamay at mabilis na umalis. Pagtingin sa likod ni Jeremy na papaalis, tumawa si Nicholas. Isinilang ang isang bagong sangla. Lumingon siya at nagtanong, nga pala, kumusta si Tina? Malungkot na sinabi ng matandang mayordomo, huwag kang mag-alala, guro. Nagawa na ang lahat gaya ng sinabi mo. Ako ay nag-iingat sa matandang babae. Kabanata 1627. Bumalik na si Jeremy, isang lalaking ilang taon nang nawawala at inakala pa nga ng maraming tao na patay na. Ang una niyang ginawa ay ang umuwi at makipagkita sa kanyang asawang si Tina. Tina,
Tuwang-tuwang naglakad si Jeremy papunta sa asawa, iniisip na yayakapin siya ng asawa at kakausapin. Pero sinong mag-aakalang uupo lang si Tina doon ng tulala na walang ekspresyon? Hindi ito ang inaasahan ni Jeremy. Nalaman kaagad ni Jeremy na may mali at tinanong niya ang katulong sa tabi niya, ano ang problema ng aking asawa? Ang katulong ay nagpaliwanag sa takot, si Madam ay labis na nalungkot at nawala ng malay dahil sa pagpapatiwakal ng young master. Ibig sabihin naging walang isip si Tina ngayon. Hindi makapaniwala si Jeremy na ganito ang nangyari. Bukod sa pagkawala ng kanyang anak, ang kanyang asawa ay Tina. Paulit-ulit siyang tinatawag ni Jeremy pero hindi sumasagot si Tina. Hindi siya patay, ngunit walang reaksyon. Siya ay naging isang walang isip. Niyakap ni Jeremy si Tina sa kanyang mga bisig at namula ang kanyang mga mata. Kinagat niya kanyang mga ngipin at sinabing, Thomas, sinira mo ang aking pamilya at tiyak na babayaran kita para dito. Kumaway siya at sinabi sa kanyang alipin, maghanda ka para sa akin. Pupunta ako sa Sterling Technology ng personal at makikilala si Thomas. Sa sandaling ito, nakikipagpulong si Thomas sa mga pamilyang Martin at Diaz sa conference room ng Sterling Technology. Dumating na sina Dylan at Samantha mula sa pamilya Martin at Georgia at Lila mula sa pamilya Diaz. Lahat sila ay mga kilalang tao sa Central City at ang bawat isa sa kanila ay napakapopular sa kanilang sariling karapatan. Pagkaupo ng lahat, nagkusa si Thomas at sinabing, isang malaking insidente ang nangyari sa pamilya Gomez kagabi at naniniwala akong alam ng lahat ang tungkol dito. Nagpakamatay si Dominic at sabay na, binaba, ang isang sangay ng pamilya Gomez kasama niya. Nagkatinginan ng lahat, ngunit wala silang sinabi. Siyempre, alam nilang lahat na may ganyan, pero nakakaabala para sa kanila na ipahayag ang kanilang mga opinyon dahil sinasabi ng lahat na namatay si Dominic para protektahan si Thomas. Thomas at Dominic. Hindi sigurado kung maituturing silang magkapatid, ngunit nagkaroon sila ng relasyon. Thomas continued speaking, ang pamilya Gomez ay nasa pinakamahina ngayon at ito rin ang pinakaangkop na pagkakataon para talunin natin ang pamilya Gomez. Dapat tayong tatlo ay magsanib puwersa. Ang pamilya Diaz at ang pamilya Martin ay patuloy na tumagos sa teritoryo ng pamilyang Gomez at ang Sterling Technology ang responsable sa pagtulong. Lalamunan ng tatlong partido ang pamilya Gomez at sa loob ng isang buwan, mawawala ang pamilya Gomez sa Central City. Isang buwan. Masyadong nagmamadali. Ano man ang mga pangyayari, ang pamilya Gomez ay isang malaking pamilya. Ang pangangailangan na mapupuksa ang mga ito sa loob ng isang buwan ay medyo hinihingi. Sabi ni Samantha, Mr. Mayo, hindi ka ba masyadong nagmamadali? Umiling si Thomas, hindi. Meron akong malinaw na pag-unawa sa aking ginagawa. Kung hindi natin sasamantalahin ang pagkakataong ito para pabagsakin ang pamilya Gomez, magiging napakahirap gawin ito pagkatapos gumaling ang pamilya Gomez. Nagkatinginan ang lahat ng naruroon. Ito ay totoo na ito ay isang beses sa buhay na pagkakataon na nilikha ni Dominic sa halaga ng kanyang buhay. Hindi nila dapat sayangin ito. Nang malapit na nilang pag-usapan kung paano haharapin ang pamilya Gomez, bumukas ang pinto. Tumayo si Diana sa pintuan at kinakabahang sinabi, Mr. Mayo, may gustong makakita sa iyo. Bahagyang kumunat ang noo ni Thomas. Who? Jeremy Gomez. Kabanata 1628. Ang pangalang sinabi ni Diana ay talagang ikinagulat ng lahat na naruroon. Maging si Thomas ay hindi nakapag-react ng ilang sandali. Bakit biglang sumulpat ang lalaking ito? Dapat malaman ng isa na ang pangunahing gawain ni Thomas ay hanapin si Jeremy at iligtas siya mula sa pagkabilanggo ni Nicholas. Ito ang ipinangako niya kay Dominic. Pero sinong mag-aakala na si Jeremy ang direktang lalapit sa kanya? Sa kasong iyon, hindi na kailangang iligtas ni Thomas si Jeremy dahil nalutas na ang alalahanin. Mayroon bang ganoong magandang bagay sa mundo? Sinabi ni George, hindi tama iyon. Hindi ba namatay si Jeremy sa sunog ilang taon na ang nakakaraan? Siya at ang kanyang anak na si Dominic ay namatay sa parehong paraan. Paano siya biglang nabuhay? Nagkatinginan ng lahat ng may pagtataka dahil hindi nila ito mawari. Bagamat usap-usapan na si Jeremy ay lihim na ikinulong sa mga nakaraang taon, isa lamang itong chismis. Walang nagseryoso. Tinanong ni George, Diana, sigurado ka bang si Jeremy iyon? Sabi ni Diana, hindi ko rin kilala si Jeremy. Sinabi niya ito sa kanyang sarili at siya ay masyadong palaban.
Ginoong Mayo, kailangan mong lumabas kaagad at tingnan. Sige, tumayo si Thomas. Kung si Jeremy iyon, malalaman niya kapag lumabas siya para makita ito. Hindi niya siya kilala, ngunit sina Dylan at Georgia, ang mga matatanda sa Central City, ay kilala. Lumaki sila sa parehong bilog ni Jeremy at magkakilala sila mula pagkabata. Kailangan lang nilang tingnan kung ang tao ay si Jeremy. Tara at tingnan natin. Hindi makaupo ang lahat at sabay-sabay na lumabas ng conference room patungo sa lobby sa unang palapag ng Sterling Technology. Nakita nila ang isang malaking grupo ng mga tao na nakatayo sa lobby. Ang pinuno ay isang matangkad at mukhang payat. Medyo kamukha niya si Dominic pero mas matanda siya at payat. Matapos makulong ng ilang taon, kung tutuusin, hindi na masyadong maganda ang kanyang pisikal na kondisyon. The moment Dylan and the others saw the man, natigilan silang lahat. Sino pa kaya ito maliban kay Jeremy? Naunang humakbang si Dylan at nagtatakang sinabing, Jeremy, buhay ka pa. Malamig na sumingot si Jeremy at sinabing, Siyempre, buhay pa ako. Kakagaling ko lang sa sakit nitong mga taon. Nag-thumbs up si Dylan. Kaya mo talagang magpigil. Sinasabi ng mga tao na patay ka na, ngunit hindi ka lang lumabas upang ipaliwanag ito. Kailangan ko bang ipaliwanag sa inyo? Parang may mali kay Jeremy habang bastos itong magsalita. Hindi nasiyahan si Dylan. Naisip niyang nagalit si Jeremy kay Nicholas dahil sa insidente ng kanyang anak at nakipagsanib puwersa sa kanila. Sino ang nakakaalam na narito si Jeremy para makipag-away? Masyadong hindi komportable si Dylan. Sabi ni George sa gilid, Jeremy, alam kong nawalan ka lang ng anak at masama ang pakiramdam mo. Gayunpaman, hindi mo mailalabas ang iyong galit sa amin. Tsaka pumunta ka dito this time to join forces with us, diba? Sige, pumasok na tayo at mag-usap. Para magsanib puwersa. Dumura si Jeremy at sinabing, nandito ako ngayon para bigyan kayo ng regalo. Pagkatapos niyang magsalita, kumaway siya at maraming malalakas na lalaki ang nagdala ng kabaong sa lobby. Ay lapag. Inilagay ng mga subordinate ang itim na kabaong sa lobby. Tinapik ni Jeremy ang kabaong at sinabing, paumanhin, nagmamadali akong pumunta rito kaya wala akong oras para maghanda. Kabaong lang ang dinala ko. Tinuro niya si Thomas. Ang kabaong na ito ay para sa iyo, Thomas. Pagkatapos, tumingin siya sa paligid sa lahat at marahas na sinabi, pero huwag kang mag-alala. Bibigyan ko ng pansin ang lahat ng naruroon at mag-aayos ng isang kabaong para sa bawat isa sa inyo. Ipinapangako ko na magkakaroon ka ng lugar na matutulog pagkatapos mong mamatay. Kabanata 1629. Ang mga salita ni Jeremy ay nagulat ang lahat ng naruroon. Ano ang sinabi niya? Kanina pa kasi nila pinag-uusapan kung paano ipaghihiganti si Dominic. Bakit hindi nilinaw ni Jeremy ang mga bagay-bagay at pinukaw ang mga ito kaagad pagkatapos niyang dumating? May mali ba sa kanya? Si Dylan ang unang humakbang at sinaway siya, Jeremy, sino ka sa tingin mo? Gusto mo pabigyan ng kabaong ang bawat isa sa atin, haha. Sa palagay ko, mas mabuting maghanda ka para sa iyong sarili kung sakaling wala kang lugar pagkatapos mong mamatay. Mabilis na humakbang si Thomas para pigilan ang paglaganap ng bakbakan. Dapat ay magkasama sila, kaya bakit ngayon ay pinagalitan nila ang isa't isa? Ito ay hindi tama at ito ay naging maliit na kahulugan. Sinabi ni Thomas kay Jeremy, Tito Jeremy, mayroon bang hindi pagkakaunawaan sa pagitan natin? Umisi si Jeremy. Tiyuhin. Huwag mong subukang tumunog malapit sa akin. Thomas, pinatay mo ang anak ko. Babayaran mo ito. Maghintay ka. Natigilan ang lahat. Ano ito? Ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Dapat may hindi pagkakaunawaan. Malamang niloko si Jeremy ni Nicholas. Kung hindi, imposibleng masabi niya ang ganoong bagay. Si Georgia ang unang nagsabi, Jeremy, walang kinalaman kay Thomas ang pagkamatay ni Dominic. Pinatay siya ni Nicholas. Dapat kang maghaiganti kay Nicholas. Bakit mo hinahabol si Thomas? Sabi ni Jeremy, huwag mo akong linlangan. You're saying na si Dominic ang pinatay ng tatay ko. Bakit? Ano ang dahilan? Apo niya si Dominic. Bakit niya papatayin ang sarili niyang apo? At saka, para saan ba kayo nagsanib puwersa? Hindi ba para maalis ang pamilya Gomez? Naglakas loob ka pang mag-artista sa harap ko, ma. Lahat ay walang imak. Sa kanilang impresyon, si Jeremy ay hindi masyadong impulsive at hindi siya isang walang utak na tao. Sa kabaligtaran, si Jeremy ay palaging isang simbolo ng karunungan mula pagkabata.
Noong sila ay nasa paaralan, sina Georgia at Dylan ay madalas na ikinukumpara kay Jeremy. Pareho silang malayo kay Jeremy. Bakit parang bata si Jeremy ngayon? Siya ay pagiging bata katawa-tawa. Naku, ang sakit ng mawalan ng anak malamang ay tuluyan na siyang nawala ng malay. Walang sinabi si Jeremy. Tumalikod na lang siya at umalis, naiwan lang ang malaking itim na kabaong. Sa lobby, si Thomas at ang iba pa ay napahiya. Noong una ay nangako sila kay Dominic na ililigtas si Jeremy, ngunit ngayon sila ay naging mortal na mga kaaway ni Jeremy. Paano malulutas ng isang tao ang problemang ito? Ito ay isang malaking abala. Kinawayan ni Dylan ang kamay niya. Ito ay nagdudulot sa akin ng sakit ng ulo. Kalimutan mo na. Babalik muna ako. Ipagpatuloy natin ang pagtatrabaho sa palabas at pasiglahin ang pamilya Gomez. Pinili nila ni Samantha na umalis muna. Lumapit si Georgia at tinapik ang balikat ni Thomas. Inaliw niya ito sa pagsasabing, huwag kang mag-alala. Lagi akong nasa tabi mo. Kahit na nalilito si Jeremy, lagi kaming makakahanap ng paraan para maintindihan niya na talagang mabubuting tao tayo. Pagkatapos noon ay umalis na rin sina Georgia at Lila. Sa lobby, si Thomas at Diana na lang ang natira. Tiningnan ni Diana si Thomas at ang kabaong pagkatapos noon. She pouted and said, galit na galit ako. Ginoong Mayo, sinubukan mong iligtas si Jeremy, ngunit hindi lamang siya nagpasalamat, ngunit sinuklihan din niya ng galit ang iyong kabutihan. Umiling si Thomas at sinabing, si Dominic ay namatay para sa akin, kung tutusin. Sila ang nag-udyok kay Jeremy na kumilos ng ganito. Hindi niya kasalanan kundi kay Nicholas. Walang ganang sabi ni Diana, Mr. Mayo, nagsasalita ka pa rin para sa bastard na iyon sa puntong ito. Napakabait mo talaga. Tumalikod siya at sinulyapan ang itim na kabaong. Naiinis akong makita itong kabaong, ito ay masyadong nagbabala. Aayusin ko na may mag-alis nito ngayon. Alisin ito. Sandali lang. Lumapit si Thomas sa kabaong at iniabot ang kamay para tapikin ito. Inikat niya ang kabaong habang inisip ang sinabi ni Jeremy kanina. Pagkatapos, inilahad niya ang kanyang kamay at bahagyang itinulak ang kabaong. Ginoong Mayo, anong ginagawa mo? Nakatingin lang ako sa paligid. Pinuksan ng buo ni Thomas ang takip at wala sa loob. Isa lamang itong walang laman na kabaong. Bahagyang kumunat ang noo ni Thomas. Tapos, pumasok talaga siya at humiga dito sa harap ni Diana. Takot na takot si Diana. Ginoong Mayo, naspell ka na ba ni Jeremy? Bakit kakaiba ang kinikilos mo? Napangiti ng mapait si Thomas at sinabing, huwag kang magsalita ng kalokohan dyan. Halika, tulungan mo akong takpan ang kabaong. Ano? Takpan mo. Sige. Walang magawa si Diana, ngunit kailangan niyang gawin ang sinabi ni Thomas. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas at sa wakas ay tinakpan niya ang kabaong. Tahimik lang na nakahiga si Thomas sa kabaong. Itim ito matapos takpan ang kabaong. Humiga siya ng ilang segundo at iniabot ang kamay para hawakan ang loob ng takip ng kabaong. Tapos, bahagyang kumunat ang noo niya at agad niyang kinuha ang phone niya at binuksan ang ilaw. Samilaw ang liwanag sa loob ng takip ng kabaong. Agad na sumili ang ngiti sa mukha ni Thomas. Ang kabaong na ito ay isang napakagandang regalo. Pagkatapos nito, hiniling ni Thomas kay Diana na buksan ang takip ng kabaong at lumabas siya dito. Siya ay nagutos, papasukin ng isang tao ang kabaong sa aking opisina. Sigurado ka ba? Mr. Mayo, nababaliw ka na ba? Gawin mo ang sinasabi ko. Pagkatapos magsalita, umalis si Thomas nang hindi lumilingon na para bang may haharapin siyang emergency. Nagkibit balikat si Diana at umayos ng magbubuhat ng kabaong. Hindi ko talaga alam kung ano ang nasa isip ni Mr. Mayo, Sai. Kabanata 1630. Sa vilya ng pamilya Gomez, nakaupo si Nicholas sa sopa. Nagmamadaling pumasok ang matandang mayordomo at masayang sinabi, Guro, may mabuting balita. Anong magandang balita? Nagpunta si Jeremy para turuan ng leksyon si Thomas. Oh, tanong ni Nicholas, paano niya siya tinuruan ng leksyon? Nagdala ba siya ng mga tao at nilabanan sila? Hindi iyon, sabi ng matandang mayordomo. Pinigyan ni Jeremy si Thomas ng isang kabao at sumigaw din siya ng mga proklamasyon sa Dylan, Georgia at sa iba pa. Mag-aaway talaga sila this time. Nagtanong muli si Nicholas, nalaman ba niya na may mali kay Tina? Totoong sinabi ng matandang mayordomo, hindi niya ginawa. Ginawa namin ang lahat ng ito ng napakalinis at hindi namin siya binigyan ng pagkakataong malaman ang anumang bagay. Well, hindi masama.
Pinag-uusapan nilang dalawa ang susunod na gagawin at may dumating upang ipaalam sa kanila na dumating si Jeremy. Siya ay mabilis. Tumayo si Nicholas at naglakad palabas, saktong nakita niya si Jeremy na papalapit. Jeremy, bakit ka nandito? Kailangan ko ng tulong mo. Medyo maigsi na sagot ni Jeremy. Oo naman. Paano kita matutulungan? Gusto kong suhulan mo ang producer ng Voice Factors at Good Voice of the Summer ng pamilya Martin. Suhulan sila kahit gaano karaming pera ang gusto nila. Umunat ang noo ni Nicholas. Kilala ko itong producer. Average lang talaga ang level niya. Kailangan bang gawin iyon? Humisi si Jeremy at sinabing hindi mahalaga kung gaano kataas ang antas. Ang gusto ko ay isang nakakasakit na senyales para sabihin sa pamilya Martin na huwag nilang guluhin ang pamilya Gomez. Sige, susuportahan kita. Itinaway ni Nicholas ang kanyang kamay. Joseph, ipagbigay alam agad sa isang tao para suhulan ang producer ng show. Bigyan mo siya ng kahit anong halaga na gusto niya. Nakuha ko. Nagmadali ang matandang mayordomo sa paggawa nito. Tumalikod na si Jeremy at umalis nang matapos ang bagay na iyon. Labis niyang kinasusuklaman si Nicholas at tumanggi siyang manatili sa kanya kahit isang sandali pa kaysa kinakailangan. Naikuyom ni Nicholas ang kanyang mga kamao. He looked at Jeremy's retreating back and muttered to himself, "Boy, you must be feeling proud now, di ba? Huwag kalimutan na ang iyong kalayaan ay ibinigay ko lahat." Pagkatapos mong maalis si Thomas, ang naghihintay sa iyo ay isang walang hanggang pagtulog. Pumunta ka at makilala mo ang iyong pinakamamahal na anak, si Dominic, sa impyerno. Bilang isang ama, walang iba kundi si Nicholas ang maaaring maging ganito kabisyo. Sa Sterling Technology, sinulyapan ni Thomas ang itim na kabaong matapos itong ilipat at nanatiling kalmado. Ilang sandali pa ay nagmamadaling pumasok si Aris. Ayon sa deployment ni Thomas, si Aris ang may pananagutan sa pakikipag-ugnayan sa pamilyang Martin. Si Aquarius ang may pananagutan sa pakikipag-ugnayan sa pamilyang Diaz at si Diana ang responsable para sa mga panloob na gawain ng Sterling Technology. Nang tingnan niya ang nag-aalalang tingin ni Aris ngayon, tiyak na may nangyari sa pamilya Martin. Katulad ng naisip ni Thomas. Pumasok si Aris at sinabing, may nangyari. Sabihin mo sa akin. Gumastos ng malaking pera si Jeremy para i-recruit ang producer ng Voice Factors at Good Voice of the Summer. Sa katunayan, ang antas ng producer na iyon ay mas mahusay kaysa sa average. Hindi siya ang pinakamahusay doon. Ngunit ang problema ay kung ang taong ito ay na-poach, ito ay magpapahiya sa pamilya Martin. Bukod dito, ang producer ang namamahala sa maraming impormasyon sa dalawang palabas at labis na nakapipinsala ang pagpapakawala sa kanya sa kalaban. Hindi nila siya dapat pakawalan. Habang nag-uusap sila, tumawag si Dylan at ganoon din ang sinabi. Sa wakas, tinanong ni Dylan, Thomas, tulungan mo akong magdesisyon. Dapat ba nating hayaan ang producer? Sumagot si Thomas ng 6 na salita, hindi natin siya dapat pabayaan. Lahat tama. Hindi ko pababayaan ang producer na ito kahit na kailangan naming gumastos ng maraming pera. Pagkatapos magsalita ay ibinaba na ni Dylan ang telepono. Sa susunod na oras, walang tigil ang pamamahagi. Bukod sa producer, ang malaking bilang ng mga tauhan ng dalawang palabas, kasama na ang mga artista, ay sapilitang kinulam ng pamilya Gomez. Pagod na ang pamilya Martin sa pag-aalaga dito. Tinulungan din sila ni Thomas sa pamamagitan ng pagsali sa pamilya Martin para itago ang lahat ng taong iyon. Sa pera, mas mayaman pa rin ang pamilya Gomez. Gumamit si Jeremy ng pera sa paglabas niya at nagawa niyang i-crack ang letigo sa kanila. Kahit na hindi niya mapoach ang alinman sa mga ito sa huli, nagtagumpay din siya sa kasuklam-suklam na sina Thomas, Dylan, at ang iba pa. Nang pagod na si Thomas sa pag-aalaga dito, dumating ang mas masamang balita. Nagmamadaling bumalik si Aquarius. Pagpasok niya sa opisina, sinabi niya, may nangyari. Itinaas ni Thomas ang kanyang ulo at nagtanong, ano ang nangyari? Napabuntong hininga si Aquarius. Napoach ni Jeremy ang lahat ng empleyado ng Prosperous Star Pavilion sa antas ng pamamahala at nagtatag siya ng bagong kumpanya na tinatawag na Starry Moon Pavilion. Parang gusto niyang kalabanan ang pamilya Diaz at ikaw. Ano? Samahan daw si Thomas at itinapon ang itim na panulat na hawak niya. May nangyari talaga. Siya ang nag-poach sa kanila habang kami ay nag-aalaga ng iba pang mga bagay. Kaya naman talaga ni Jeremy.
Si Jeremy ay nanghuhuli sa producer ng mga palabas ng pamilya Martin na may labis na paghanga sa ibabaw sa takot na hindi malaman ng mga tao. Nang pagod na sina Thomas at Dylan sa pakikitungo dito, si Jeremy ay lihim na nag-poach sa mga empleyado ng Prosperous Star Pavilion sa antas ng pamamahala. Nang malaman ito ni Thomas, huli na ang lahat. Ang mapanlinlang na panlilinlang na ito ay napakahusay na nagawa. Hindi ito isang bagay na kayang gawin ng mga ordinaryong tao. Masasabing mas mataas ang kakayahan ni Jeremy kay Dominic. Baka hindi man lang siya mas mababa kay Nicholas. Si Thomas ay nakatagpo ng isa pang malakas na kalaban. Kung hindi niya paalisin si Jeremy, hindi makakamit ang planong pagwasak sa pamilya Gomez. Ito ay magiging mahirap.